Dulay, yung master weaver natin. Sister-in-law siya ni Lang Dulay. Kasi si Lang Dulay, dalawa lang yung anak niya, lahat ay lalaki. So, kaya, yung paghahabi ng tinalak sa yung assistance noon nagtuturo siya ng paghahabi ng tinalak. So, at the same time, yung mga weavers natin nandyan, lahat sila, mga weavers natin ng mga weavers. So, ang tinalak, ay gawa siya sa abaka. So, lahat ay mayroon tayong process and procedure kung paano natin patrabahuin yung tinalak. So, una tayo dito sa pagputol ng abaka. Assuming lang natin, ito ay fresh upa ng abaka. So, yun ang puno ng abaka doon sa taas. So, ang process nito, una-una, yung weavers, ay pipiliin niya yung abaka na pwede natin i-harvest at gagamitin natin dito sa tinalak. So tapos ng pagputol, hayaan natin ng 3 araw o 4 bago natin kunin yung balat ng abaka. So ito yung process and procedure sa pagkuha ng balat ng abaka. Balat ang kinuha natin dito, iiwan yung inner skin niya. Okay? Ito yan. Okay. Pagtapos nito, kailangan ng isang weaver ay 3 hanggang 4, depende sa laki ng katawan ng abaka. So, ang gagawin dito ay yung stripping. Na familiar kayo sa stripping? Yung pag-stripping nito ay manual. No? So, pagtapos ng stripping, ang resulta ay ito. Pero dried na siya, sir. Yun, thread na yun. No? Okay? Pagtapos nito, kusot-kusutin para ang explanation nilang Dulay para mabalik-balik yung mga strand ng abaka. At doon, nagiging smooth siya. Okay? After that, yung mga weavers natin, kailangan nilang dugtong-dugtungin ang 25 bundles ng abaka para makabuo sila ng isang ruyo, 6 meters of tinalak. So yung pag-dugtong-dugtong, ayan sa likod ninyo. Yung ginawa ng mga weavers natin. So, end to end sa pagdugtong ng abaka. So after that, pagtapos niyon sa pagdugtong, ay gagawin nila ng ball para madali sa paghila sa susunod na process ng tinalak. Yun, ginawa ng ating future weaver, si Ana. Yun ang ball. So after that, may gawin nila ng yung frame, no? Mayroon silang frame, ginagamit ng frame para doon nila i-measure kung ilan ang kahaba ng tinalak na gusto nilang gawin. Kasi mayroon tayong 6 meter hanggang 8 meters yung measure ng tinalak natin. So after that, pagtapos ng isang process niya yun, so doon na pumasok yung design. Pag-designing, no? Ang pag-designing doon sa kabila. Yung may frame na yan. Okay? So, may process tayo doon. Kailangan ng weaver, master weaver natin, bigkis-bigkisin niya yung mga design through sa pagtali. So, pagtapos ng pagtali, doon na yung mga design. Kung tingnan ninyo, so yun, no? May mga design yun, no? Pagtapos yun, ang weavers natin, lulutuin nila sa natural dye. Ang unang pagluto ng tinalak ay yung black color. Ang black color ay galing sa dahon ng punong kahoy, ang pangalan ay kanalong. Ito yung kanalong. Ang ginagamit dito sa kanalong ay yung dahon at saka yung bunga, parang arthritis yung hugis niya. No? Lulutuin yun siya, pakuluin 3 beses sa isang araw within 3 to 4 days. Depende kapag perfect na yung
black color. Okay? Ang susunod doon, ang weavers natin, kailangan niya kunin ang mga nabigkis ng tinalak para doon ilagay yung red colors. At i-dye ulit ang natural color ng red. Ito yung natural na kahoy. Ang pangalan ito sa amin ay loko. Kung ang kanalok ang ginagamit dito ay yung dahon, dito sa loko, ang ginagamit natin dito yung roots. Dikdikin, pipinuhin, at ilulunod sa makukulong tubig ay ilunod yung tinala. So dumidikit doon sa portion na walang bigkis. Yung black ay magiging may additional magiging black siya. So lahat ng mapuputol ay dahil hindi natin maiwasan, mayroon mga strand dito ay napuputol siya. During sa platform, ang weaver hahanapin yung kadugtong at idudugtong ulit. Before siya doon sa isang process na weaving. Okay. After sa platform, na idudugtong yung mga putol-putol, ay doon na tayo sa weaving. Okay? Ito yung weaving natin. So, yun. So, before tayo magpatuloy, dahil si Lamdulay, mayroon siyang more than 100 design of tinala. Galing sa dreams. Dreams to reality. Kaya mayroon tayong mga design of tinala. So, ang bawat design ng tinala ay mayroon sariling history. Mayroon siyang sariling story, kwento. No? Dahil doon sa pagpanaginip, siyempre naman, may kwento silang dulay doon. So, ito na yung paghambil ng tinala, weaving. So, ang weaving, ito na, naka-form na yung mga design. Kaya, dito sa natatapos for disenyo. So, iba't ibang disenyo. Kung napansin niyo. Diba? Ayun. So, after sa weaving, ang weaver natin kailangan nilang labhanin, no? Iwas lang, hindi sila gumagamit ng mga detergent or kahit anong klaseng sabon. So, after that, meron silang smash. Ito na yung last process natin sa paggawa ng tinalang, ay yung smacky or plancha. Ang plancha nasa baro natin, yung mga yon. So dito sa tinalak, ang ginagamit dito ay yung cowrie shell. So ito ang kagamitan, ito yung para magkapos, and then ito yung bamboo. So ginagamit. Ang lahat ito ay ginagamit sa tinalak ay mga natural na materials natin at walang halong chemical sa paghabi ng tinalak. So ito ang procedure natin. Yeah. So i-push mo lang ito, push and pull siya. Kaninong cellphone ko? Sa iyo na po yan. Sabi niya magbibigay ng makintab na kulay. Yung pagkintab ng tela natin or tinalak. So, matapos ng isang magplancha ito ay sa 2 araw, no? So, kasi back to back ay magplancha. Ayan. Ayan. Sino mag-try? So ganito mga weight sa kwan. So sa presyo naman, ang tinalak natin
ang gawa ng ating mga weavers, ganito, ay nasa 1,000 pesos per meter. Okay? Naman ito ay nasa 1,500 per meter. Yes, ito yung pinaka-signature nila doon. Yes. Kumbaga sa painting, may perma yung Talagang painter. sa kanya. Okay. Oo. One, two, three. Okay. I-parts ko mo lang ganyan.